Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Congressman Leandro Libeste. Live ito na nandun siya sa prosecutor's office sa pagsampa niya ng kaso laban sa fake news ni Yusek Claire Castro. Ito, pakinggan natin. Claire Castro, dahil sa kanyang libel statements tungkol sa aking solar business. Hindi ko po binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanyang may prangkisa na binenta ko. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. Wow. At liberal kong nais na masaktan si Yusek Claire Castro, ngunit kailangan ko lang pong ibensahan ang aking pangalan dahil naka-ilang vlog na po siya tungkol sa akin at ayon po sa advice ng aking lawyer, maraming salamat po kay Atty. Pablo sa kanyang guidance. Napakarami pong grounds kami po of Atty. Pablo. Pagpaplanuhin namin pa po ang iba pang mga legal na hakbang in response to all of these libel statements. Pero ang pangunahing pakay ko po ay ibensahan ng aking pangalan at gusto ko pong linawin ang ito. Ito po ay under the civil code. Yan yung abogado. I think si Atty. Topacio. Liable to be for damages. Hindi po nais ipagulong Senator Castro, ngunit gusto natin ng panagutin. Unang-una sa pagkalpi ginawa. Pasensya na, medyo mahina. Yun at pangalawa, to vindicate yung good name and reputation of my client na ang solicitation, yes, pagkalpi ng action. Ito po ay hindi tamang exercise ng freedom of expression ng isang journalist o isang pagkaraniwang mamamayan. This is a targeted attack against Congressman Leviste for being a critic of the government. Kitang-kita po natin yung pattern. Inumpisahan po ni Congressman Boying Lepuya na alam po naman natin na putang niya ang kanyang pagiging congressman sa public living at pagmabraso ng Malacanang. Nilabas yung maling issue na pinenta daw yung prangkisa at sinundan mo ito bilang spokesman ng Presidente. This is a directed and targeted attack to destroy the reputation of a legitimate government figure na nakakasakit na ang kanyang mga expose laban sa Pangulo in the exercise of his duties as an elected public official at miyembro ng legislatura na ang role po, ang primary role ng legislatura in making laws is to safeguard public funds. Ginagampanan lamang po ni Congressman Leviste ang kanyang role to safeguard public funds sa pamumurakot dahil po dyan siya ay siniraan. Hindi na po exercise siya ng freedom of expression. That is the malicious attack. Para makapagkaya na kayo. Gusto ko lang pong sinawin na have more time. Yes, of course. Pero ang nais ko lang pong linawin ay nothing personal against anyone in government. Ayoko pong masaktan si Senator Castro at hindi ko po din naaway ang administrasyon. Na po ay nagpahayag tungkol sa akin, kaya ngayon po ako po ay sumasagot. At kaya po hindi namin yung araw sinasampahan kay Yusek Claire Castro ang isang criminal case dahil sa tingin ko mananalo tayo pero makakawal po ko kay Yusek Claire Castro na po ay kaagad makulong. Sa tingin ko po ang ating unang hakbang ay isang civil case. At ito po ay for 110 million pesos in damages na sa tingin natin po we will win po this case. Maraming salamat. Yan na. So, yan ang palaban na kongresista, hindi nagpapatinag.
Ah, kasi nga, salita sila ng salita, hindi nila alam yung tunay na detalye. Dalawa ang kumpanya nga itinatag ni Congressman Libeste, yung may prangkisa, yun yung solar para sa bayan. Itong isa, SNPEZ, nakalimutan ko yung meaning, yun ang ibinenta niya sa Meralco. Walang prangkisa itong SNPEZ. Solar pa rin ito, solar. Yung S is solar. Sabihan mo naman na nagbenta ng prangkisa, ayun, na libelous o defamatory statements yun. Kaya, anyway, abogado naman si Yusek Claire Castro. I don't know kung sino ang magiging abogado niya, ang Solicitor General ba? Kasi yung pagsasalita niya, official function niya yon as Palace Press Officer. So, didepensahan ba siya ng Solicitor General? Or siya na lang dahil abogada naman siya? So, ito, talagang very exciting na ang mga kaganapan sa ating politika. Ano pa yung isang na fake news? Yung ano pala, yung retired police general na sinampahan ng NAPOLCOM ng kaso dahil nagsuot daw ng mamahaling sapatos. O di ba nakakaya rin yun para sa retired general? Yung pala, sa report ng Abante o Politico.com, ano pala yun, nabili lang sa online at hindi talaga yung original. Kasi yung original daw, yun ang mahal. Abot ng 70,000 pesos, isang pares ng sapatos. Yun dahil parang imitation, 2,000 pesos lang. Napahiya na yung retired Igorota General. Baka sasampahan din yun ng kasong mapanirang puri, defamation or ano. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito ay pang tulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Kuya ang taga-Anugyero. Huwag mag-atop na gid si Kuya sa iyang balay karon. Huwag na gid si Kuya. Ug karon human na gid si Kuya sa iyang balay. So pag-atop sa iyang balay. O nindot na gid kay tan-awon. Nindot na gid kay atop nilang ate kay na humanag yun. So karon Kuya ug ate unsay imong masulti nga nakaatop na gyud mo o naayuhan na ang inyong balay. So pila naaday mo'y anak ate o wala mo'y anak. So pila na ni katuig ang inyong balay? Tulo. So tulo na. So aya pa napulihan. Aya pa gyud mo nakaatop sa inyong balay og yero. So unsa inyong masulti Kuya og ate nga natagaan mo yero? Ang basta na nagpasalamat ko sa Ginoo og labi na sa nagvideo karon nga kung kanang wala ang kuan wala dili may mawan among balay. So salamat gid kaayo. Oo. Ikaw Kuya unsa imong masulti? Salamat sa naghatag ani nga kuan. No para lang ninan may sa Ginoo nga Panalangin nahatagan ra gyud nahatagan mawman ra ra gyud gyud ni among balay. Basta salamat Salamat gid. gid. Salamat. Sige, daghang salamat pod.